Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagbabalik ng Panginoon ay tiyak na mangyayari. Kaya't ang bawat isa ay dapat laging handa. Tulad ng puno ng igos na nagbibigay babala sa paparating na tag-init. Gayon din ang mga tanda ng panahon ay paalala na malapit na ang katuparan ng kanyang mga salita. Walang nakakaalam ng araw o oras, kaya't ang tunay na karunungan ay ang manatiling mapagmatyag at masigasig sa pananampalataya. Ang mga salita ng Panginoon ay hindi lilipas, kaya't ito ang matibay na sandigan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Panawagan ito at panyaya sa atin na huwag maging kampante, kundi magpatuloy sa panalangin at pagtupad ng anumang tungkulin. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ng pabungan na awit. Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Sa ating pagtitipon dito ngayon, tayo narito sa ikalawang misa na binaryo para sa kapanganakan ng ating Panginoon sa Jesucristo na may tingong atunay na kung saan si Kristo ang ating tagapagtanggol at magiging gabay. At naway sa ating pagtitipon dito ngayon, patuloy naman tayong gabayan ng ating Panginoong Diyos at ipagtanggol sa lahat ng mga pagsubok na ating naharapin sa buhay na ito. Tayo pong lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumibig. Tayo po'y lang makapangirig ng Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nagbabatid mo at walang limit na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na bumuhay sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas.
Ito ang unang at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod ba ang lahat? Sabay-sabay po nating pagsisihan ang ating mga palagkasan sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Kami umisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nagawa sa nagaligtaan namin gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitaan. Tayo'y manalangin. Mapagpalayang Diyos ng kaligtasan, bahagi ka sa mga mithiin ng iyong mga anak na lumaya sa kasamaan. Naway magsilbi kaming tagapagdala ng kaliwanagan na sa aming kapwa
upang kami nakasama nila ayang sumamang may pagdiwang ang pagdating ng kaganapan ng iyong kaharian. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Tayo ngayon namin, makapangyarihan at kailangan ng Diyos, kami pinagpasalamat sa walang pay na pagkaloob sa amin ang biyaya ng buhay. Ganon din po ang iyong patnubay na kung saan kami nakatipon dito ngayon para isagawa ito pangalawang misa ng binari sa kapanganakan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Nanaway sa aming pagtitipon dito ngayon, ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin ang iyong paspas upang sa patuloy ng aming pamumuhay ay matupad namin ang iyong mabuting balita sa pamamagitan ng aming patuloy na paggawa ng kabutihan. Ganon din po Diyos sa aming pagdidipon dito ngayon. Ito yung pinapangunahan sa mga sponsor, lalo-lalo na ang pamilya ni Jelen Arizapa, Ronel Regania, Lord Elisa Salodes, Ulysses Filipicencio, Delna Ariola, Canuto Reyes Saras, Joey Regania, Michael Medina, Teofilo Perlas, Carlito Perlas, Agripino Laguska, Romel Zelda, Joey Sarmiento, at din po sa pamilya ni Gina Laguska. Nanawa ko Diyos, patuloy mo nawa silang gabayan at umayan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at naway pagkaloob mo sa kanila ang iyong Espiritu Santo upang pangunahan sila sa lahat ng kanilang mga gawain sa buhay na ito. At ang lahat ng ito sa magitan ng Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Mag-isip po ang lahat at ating pakinggan ng mga pagbasa. Ang Mesiyas ay ilalarawan bilang usbong mula sa puno ni Isaya, na busbos ng Espiritu ng Panginoon. Siya ay hahatol ng may ganap na katuwiran, hindi ayon sa panlabas na anyo, kundi sa tunay na katarungan. Ang kanyang pamumuno ay itatatag sa katuwiran at pagtatapat, na magdadala ng kapayapaan at kaayusan sa lupa. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 33, nagsisimula sa talata 17 hanggang talata 22. Muling nagkakaroon ng isang hari na mamamahala sa isang malawak na lupain. Mawawala na ang mga kinatatakutan ng mga dayuhang tiktik at naniningil ng buwis. Mawawala na rin ang mga palalong dayuhan na hindi mo maintindihan ang sinasabi. Masdan mo aksyon ang pinagdarausan natin ng mga kapistahan. Masdan mo rin ang Jerusalem, mapayapang lugar, magandang panahanan. Ito'y parang matatag na tulda. Ang mga tulad ay malalim na nakabaon at ang mga lubid ay hindi nakakalagin. Ang kanininga ni Yahweh ay ihahayag sa atin, maninirahan tayo sa baybayin ng malawak na ilog at batis, na walang makakapasok na sasakyan ng mga kaaway, pagkat si Yahweh ang ating hukom. Siya ang mamahala, siya rin ang haring sa ating magliligtas. Ito po ang salita ng Panginoon.
sa pagkakatulog. Dapat nating iwaksi ang mga gawa ng kadiliman at isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Sa halip na sundin ang pita ng laman, isuot natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating gabay sa buhay. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 15, nagsisimula sa talata 4 hanggang talata 9. Anumang nasa kasulatan noon pang-una ay nasulat na sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin naman ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Jesucristo. Sa ngayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano kayo malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin niyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala sa tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka at ang mga hintil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hintil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Marcos sa Kabanata 13, nagsisimula sa talata 27 hanggang talata 37. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo.
Susuguin niya ang kaniyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain niyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam niyang malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabulag. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad ito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay dito na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi niyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating, maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Gayon din naman, maging handa kayo lagi, sapagkat hindi niyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating, ay maratnan kayong natutulog. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Nasa ikalawa na tayo misa nobenaryo para sa kapanganakan ng ating Panginoong si Jesus. At sa pangalawang misa nobenaryo ay meron tayong tema na Adonai, na ang ibig sabihin, ang Diyos, ang ating tagapagtanggol at ang ating gabay. Kaya nawa sa ating ditong pagtitipon dito ngayon, patuloy nawa tayong gabayan ng Diyos upang sa ganon, ang mensaheng ipinapaabot sa bawat isa sa atin ay patuloy na may sasabuhay ng bawat isa. Mga minamahal na mga kapatid, sa umaga ito, tayo ay pinalalahanan sa pamamagitan sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kabanata 13, nagsisimula sa talata 27 hanggang talata 37, na naway magbantay tayo lagi dahil hindi natin alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o sa umaga. Kaya sana lagi tayong gabayan ng ating Panginoong si Jesus sa buhay na ito, nang sa ganon tayo ay laging handa. Ang paalaalang ito ay makikita o ito hindi dapat natin hindi magdulot ng takot
o hindi ito'y magdulot sana sa bawat isa sa atin ng pag-asa, ganoon din po ang pag-ibig. Dahil nakakatakot yung sinasabi dito sa ating banal na Ebanghelyo na kung saan hindi natin alam kung kailan darating. Kahit yung anghel o ang anak man, o hindi, ang Ama lamang ang siyang nakakaalam kung kailan darating. Pero tayo, binibigyan ng mga palatandaan sa pamamagitan ng puno ng higos. Sabi doon na kung makikita ninyong sumisipot na ang dahon, ibig sabihin ay malapit na ang tag-araw. Ganon din tayo mga tao. Marami tayong mga palatandaan, di ba? Ay July na, August na, tag-habagat na, di ba? Ay malamig na ang simoy ng hangin, ibig sabihin malapit na ang Pasko. Diba? Yun yung ating may koneksyon doon sa mga sinasabi sa ating banal na Ebanghelyo, doon sa ating mga palatandaan na nalalaman. Kaya nawa, sa bawat isa sa atin dito ngayon ay naway ito'y magiging tanda sa bawat isa sa atin na tayo ay laging maging handa palagi sa buhay natin ito. Dahil baka sa pagbalik ng ating Panginoon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, ay baka tayo'y madatnan na tulog. Baka tayo madatnan na saan tayo? Baka madatnan tayo na nandun tayo sa ating kapitbahay na ipagkwentuhan. Kaya dapat lagi nating bigyang pagpapahalaga yung pagbabantay. Paano natin bantayan? Ano ba yung dapat nating bantayan? Bantayan natin ang ating mga sarili, yung nilalaman ng ating mga puso. Bantayan natin yung ating mga sarili sa patuloy na paggawa ng kabutihan. Huwag yung bantayan yung ating kapitbahay. Mahirap yung panay-pantay lamang tayo doon sa ating kapitbahay. Magiging chismoso-chismosa na lamang tayo. Kaya sana ay bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na kung saan ipinapaabot ng Diyos sa ating dito ngayon. Alam natin na kung saan sa ating tema ngayon, o Adonai, o ang ibig sabihin, ang Diyos na ating tagapagtanggol at gabay, na sa ating paghahanda, maraming mga pagsubok, maraming nagiging hadlang. Pero alam natin na ang Diyos ang siyang tagapagtanggol at magiging gabay sa bawat isa sa atin sa paghahanda natin sa buhay natin ito. Halimbawa, kung tayo'y gumawa ng kabutihan, maraming hadlang, maraming tukso, maraming bumabagabag sa ating mga isipan, kaya natin ito. Kaya ko kaya ito. Kahit sa pagsimba, lagi namin inuulit, kahit sa pagsimba ay maraming hadlang. Bakit? Sa paglabas mo pa o pagbihis mo pa lamang sa loob ng sa iyong tahanan, minsan, sinisita na tayo ng mister. Pasaan ka na naman. Paglabas mo ng tahanan, akala mo, ikaw lamang yung tinitingnan. Tapos, paglakbay mo patungong simbahan, marami kang marinig o makakasalubong na simba ng simba, hindi naman nagpabago yung ugali. Di ba? Ganun kadalasan yung ini-encounter natin. Pero ang mahalaga ay patuloy mong isinasagawa yung kalooban ng Diyos, yung magpasalamat. Alam natin na merong Diyos na tagapagtanggol at maging gabay sa ating patuloy na paggawa ng kabutihan. Kaya dapat hindi tayo natatakot. Kaya dapat lagi natin bigyan ng pagpapahalaga yung mga gawa sa ikabubuti, hindi lamang sa pisikal na aspito sa buhay natin mga tao, kundi yung spiritual. Dahil ito yung pinakamahalaga sa lahat sa buhay natin ng tao. Yung spiritual na aspito natin, kung paano natin ito pinangangalagaan. Hindi lamang yung katawang lupa natin, kundi pangalagaan natin ang spiritual na aspito
sa buhay nating mga tao. Kung binubusog natin yung ating mga katawang lupa, busugin din natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na may kaagapay sa mabuting gawa yung ating espiritual sa buhay ng tao. Kaya lamang minsan tayo ay hindi nagiging balanse. More on physical na aspito lamang tayo. Kulang tayo sa spiritual. Kaya yung minsan yung iba ay tuto kahit na lamang, wala namang magpasalamat sa Diyos. Kaya sana sa atin ay magiging balanse tayo sa buhay natin ito upang sa ganon ay madatnan sa muling pagbabalik ng ating Diyos ay hindi tayo patulog-tulog. Lagi tayong handa. Sinasabi nga nung si Michael Gregoris na nabubuhay pa, anong sabi niya? Sino ba yung nanonood dito sa tuwing alas 6, bigyan ako doon ngayon? Sabi ni Michael Gregoris na dapat maging alerto 24 oras. Dapat magiging alerto tayo 24 oras sa buhay nating mga tao. Dahil kahit yung mga anghel, kahit yung anak, hindi nila alam, kundi ang Ama lamang ang siyang nakakaalam. Kaya kung tayo ay may pinipiling lugar, may pinipiling panahon sa paggawa ng kabutihan, ay paano na lamang kung nung tayo'y nagpapahinga o nung tayo'y natutulog ay dumating ang ating Panginoon, ano na lamang yung ating sabihin? Hindi naman natin pwede sabihin, Panginoon, pagpasensya ka na't nakalimot ako. Diba? Dapat, lagi sinasabi ko mga kagabi, dapat magiging consistent yung paggawa natin ng kabutihan. Dapat tuloy-tuloy yung ating paggawa ng kabutihan. Sa paghahanda natin, kinakailangang bantayan natin ang kabutihan sa pamamagitan ng ating mga kilos. Dapat bantayan natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Dapat bantayan ang pananampalataya at pananalig sa Diyos dahil ito yung minsan ay humihina. Yung paggawa ng kabutihan, minsan seasonal. Yung pag-ibig sa kapwa, conditional. Yung pananampalataya natin sa Diyos, minsan parang Christmas lights. Nasindi, napatay, nasindi. Diba? Kadalasan ganun tayo. Yung kabutihan nating ginagawa ay kung kailan tayo maganda yung mood natin, tayo gumagawa ng kabutihan. Pero kung kaiba yung gising, nakakalimutan yung paggawa ng kabutihan. Yung pag-ibig, conditional. Kung sino lamang yung malapit, yun lamang ang pinapabatid yung pagmamahal. Yung kung sino lamang yung malapit, yun lamang ang binibigyang pagpapahalaga. Diba kaya tayo nagiging selected doon sa ating mga ginagawa. Kaya sana sa ating patuloy na pamumuhay sa buhay na ito, naway magiging inclusive tayo. Huwag tayong magiging exclusive. Pag sabihin natin inclusive, bukas tayo sa lahat. Tanggap natin ang lahat. Kaya sana sa gabing sa umagang ito, sa panimula, sa panibagong araw na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, maging aral nawa sa bawat isa sa atin, na naway huwag tayong magiging conditional, huwag tayong magiging selective, huwag nawa yung ating pananampalataya na magiging on and off. Naway lagi tayong bukas sa lahat ng bagay upang sa pamamagitan nito tayo ay magiging handa. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating paggalaw, o hindi sa pamamagitan ng nilalaman ng ating mga puso.
Dahil ito yung gusto ng Diyos, linisin ng ating mga puso. Kalimutan natin yung mga masasama o mga hindi kaya-ayang mga yung nilalaman ng ating puso. Kaya sana sa ating lahat na narito ngayon, ang mensahe nawa sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Marcos, tayo ay laging handa patuloy na bantayan ang ating patuloy na paggawa ng kabutihan, ang ating pagmamahal sa ating kapwa, at yung ating pananalig sa Diyos. Upang sa ganun, kahit anong oras darating ang Panginoong Diyos, tayo'y laging makapagsabi sa ating mga sarili, Panginoon, handa po kami. Kahit anong oras po kayo darating. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay natin sambihin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong lahat ng Diyos, nagmula sa ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos totoo buhat sa Diyos totoo. Inianak, inilikha kaisa ng pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan. Kaya naos siya buhat sa langit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ni Maria Berhen naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin ang panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at tinilibing, at muling nabuhay sa gatong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating maluwalhati upang kumain ng mga buhay at mga patay, at ang kahiyang niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon tagapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga nakatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilimod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin, ating pong ulitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon at tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo mga Diyos at pamahalan. Kami nanalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya ang nasa langit ang lahat ng opispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming Obispo Maximo na si Joel Porlares,
At ang aming Obispo Diocesano na si Right Reverend Arnold Danayan at ang aming pare na si Reverend Father Randy Mathos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo ay maipahayag na nila ng bang katapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kaming nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng iba pang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasyahan mo sila ng buong talino at may katarungan at may sa katuparan naman nila ang kalayaan, kapayapaan, kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Second Misa de Gallo Sponsor, na sina Jeline Arizapa, Ronel Ricaña, Flor de Lisa Saludes, Ulysses Villavicencio, Delna Ariola, Canuto Rianzares, Joey Ricaña, Michael Medina, Jopilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Labosta, Romel Selda, Joey Sarmiento, Gina Labosta at ang buo nilang pamilya. Dinggin at sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may matapat sa natang araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandahang loob na bigyan ng lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligalig, may kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumupin ng buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyapang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, pahingan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanya na laging nabubuhay, upang magitan para sa amin, siya na yung anak at aming tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayo lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo ipinyagan. Ingatan namin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalang na harapan sa kanyang pangalan, may dala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsipo po tayong lahat at ating ihanda ang ating mga sarili para sa pag-aalay.
Maway Diyos, ipinagaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasiganan, ibinigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami na iyong mga mapagkumbabang mga lingkod ay Ay nahahalay sa iyo nitong sagisag ng aming pagdalaw ng utang ng loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo po'y nalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kaming tatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-ibigan. Amen. Tayo po'y nalangin para sa alak ng kapangyarihang Diyos. Tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming pag-ibigong espiritual upang kami natatanggap nito ay mapasigla ng panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Ating po yung sinasagawa ang pangalawang misa nobenaryo para sa kapanganakan ng ating Panginoong sa Jesucristo. At naway sa ating patuloy na paghahanda sa buhay na ito, naway patuloy tayo gabayan at ipagtanggol ng ating Panginoon sa pamamagitan ng presensya ng Kanyang Espiritu Santo. Ganun din po sa lahat na narito ngayon, naway ang bawat panalangin ay pagkaloob nawa ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo. Ganun din po ang Banal na Eucharistia, ito inialay din po natin ito para sa mga sponsor sa umagang ito. Ang Second Misa de Gallo sponsor na naway pagkaloob sa ng Panginoong Diyos sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. Manalangin tayo mga kapatid, at pang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon ang ating hain sa ikabubuti at ikaluluwalhati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at manggol niyang iglesia. Kagandahan loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang kanyang pagkamatuwid sa salitsa. Tinatag ng Panginoon ang kaniyang luglugan sa langit at ang kaniyang pagkawari ay sumasabulan sa lahat. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga hukbo, kayong mga lingkod niya na sumusunod sa kanyang kalooban. Sa lahat ng dako na kanyang sasaklawan, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Itaas ang inyong mga puso. Itaas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Marawan na siya ating kasalamatan at purihin. Tunay na marahan, aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal naman, magapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kaluwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi,
Magsiluhod po ang lahat. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan namang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ganap na hain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagunitas kanyang mahalagang kamatayan ng hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkanulo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ang katawan ay pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman, at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Kaya pahayag po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling mabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga Panginoon at Amang Magalangit, ginaganap namin ang iyong mabang lingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo na tagapin sa makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama,
sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Yesu Kristo. Ang lahat nawa na tatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya ay manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tagapin ito aming tungkulit paglilingkod. Magsiluhod Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ng itinuro sa atin ang ating tagapagligtas na sa Yesu Kristo, tayo manalangin. Pagsitayo mo lahat at sabay-sabay mo nating awitin ang Ama natin. Panginoon, sinasamo namin sa iyo, niligtas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa ay layo kami sa pagkasala at iligtas sa ligaya. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Kristo aming Panginoon, na nabubuhay at nanghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, yung isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos,
ilalabas sa sarili naming pagkamuloy, kundi sa iyong marami katilang awa. hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga puno sa ilalim ng iyong mapa, subalit ika sa iyo ang pagkamawin. Ipagkaloob mo sa amin kung gayon buti, Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, Upang kami na pinalagas na iibang ng kanyang buhay, ay manahan sa kanyang akses sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid na mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa paalaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pagsalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. magsiyo po, Panginoon.